isang nakakamanghang katotohanan at 2,600 taon nang nakakaraan ay naisulat ang propesiyang ito at hinulaan ng kasulatan na ang propesiya ng pagkawasak ng lahat ng mundo ay darating sa hinaharap na panahon at ang panahon na iyon ay ngayon. At may isang presidente na tatayo na siyang maghahari sa buong mundo at binabanggit sa propesiya na naisulat sa Biblia 2,600 taong nang nakakaraan. Ang panahong pinakamahalaga ay ngayon sapagkat susundan na ng isang presidente na siyang magtatatag ng panghabang buhay na gobyerno sa buong mundo. Halika, atin itong talakayin, mga kaibigan. Tayo ngayon ay nakatayo sa isang panahon na ang propesiya na naisulat ng 2,600 years nang nakakaraan ay magiging katuparan sa ating mga mata sapagkat nababalitaan natin ang haka-haka ng pangatlong digmaan, haka-haka ng nuclear war na siyang magwawakas ng ating mundo. Ngunit hindi ito ang binabanggit ng banal na kasulatan, ang Biblia, at ito ang mga katotohanan na ating titignan. Tayo na nga ba ang huling mga tao bago ang katapusan ng mundo? Ang ating Pangulong Bongbong Marcos kaya, siya ba ang huling Pangulo na uupo sa Pilipinas bilang Pangulo ng ating bansa bago ang katapusan ng mundo? Sa aklat ng Daniel, masusumpungan natin dito ang isang matagal ng propesiya na nahulaan 2,600 years na ang nakakaraan at halos 99% nito ay natupad na. Kaya nga naman tayo ay naniniwala na tayo ay malapit na sa pagkawasak ng buong mundo at hindi gamit ang nuclear weapon. Sa panahon kasi ni Daniel na masusumpungan natin sa Daniel chapter 2, nagkaroon ng isang panaginip ang hari ng Babylonia na nagngangalang Nebuchadnezzar. Ganito ang nangyari sa isa sa mga pinakadakilang hari sa kasaysayan na ang panaginip na ito ay isang propesiya sa hinaharap hanggang sa katapusan ng mundo. Isang araw, nababahala ang isang hari na nagngangalang Nebuchadnezzar sa lugar ng Babylonia dahil siya ay biglang nagising at hindi na maalala ang isang nakakilabot na panaginip niya, sapagkat noong unang panahon sa Babylonia may espesyal na kahalagahan ang mga panaginip. Ang mga panaginip ay bahagi ng relihiyosong karanasan, paniniwala ng mga tao na sa pamamagitan ng mga panaginip nagpapahayag ang mga Diyos at ang hari. Paniniwala ng mga tao na sa pamamagitan ng mga panaginip nagpapahayag ang mga Diyos ng isang mensahe sa mga hari na nakakapanaginip nito at ang mga hari ang tumatanggap ng mga mensaheng ito. Kaya naman nang magkaroon si Haring Nebuchadnezzar ng isang panaginip ay nalumbay siya sapagkat hindi niya na maalala ang panaginip na kanyang napanaginipan. Siya kasi ang hari ng Imperyong Babylonia na pinakamakapangyarihan na tao sa mundo sa panahon niya. Kaya naman inutusan niya ang kanyang mga alagad na i-interpret ang panaginip na kanyang napanaginipan. Ang problema lang ay hindi alam ng kanyang mga alagad kung ano ang panaginip na ito. Ngunit binabanggit sa banal na kasulatan, narito ang isang alagad ng ating Panginoong Diyos mula sa tribo ng Huda na nagngangalang Daniel. Ipinaalam ng ating Panginoong Diyos ang lahat ng mga panaginip ni Haring Nebuchadnezzar at ibinigay ang mga interpretasyon nito. Si Daniel ay isang propeta ng Biblia at ipinakita nito ang panaginip ng hari na ibinigay ng Diyos sa kanya. At ang panaginip na ito at ang kanyang interpretasyon ay ang susi sa pag-unawa at pagkakilala sa hinaharap. Ito ay isang uri ng plano na naglalarawan ng kasaysayan at hula mula sa panahong Babylonia na nangyari noong 600 BC at ito ay mangyari hanggang sa pagdating ng pinakamakapangyarihang pangulo ng buong mundo na magbibigay ng kawakasan sa ating mundo. Kaya nga naman, ano nga ba ang panaginip na ito? Daniel 2 verse 31 to 35. Ang Biblia ay nagsasabi, narito isang dakilang imahe na ang kanyang kagandahan ay napakahusay. Tumayo sa harapan mo, ang ulo ng imahe ay ginto, ang dibdib at mga braso nito ay pilak, ang tiyan at mga hita nito ay tanso,
Ang mga binti nito ay luwad. Nakita mo habang isang bato ay bumagsak sa imahe. Pagkatapos ang bakal, ang luwad, ang tanso, ang pilak at ang ginto ay nagiba. At ang bato na bumagsak sa imahe ay naging isang malaking bundok at nagpuno ng buong mundo. Ang bawat iba't ibang metal, ayon sa panaginip, ay kumakatawan sa iba't ibang imperyo sa buong daigdig. Ang Biblia ay nagsasabi sa Daniel 2 verse 38 to 39, "Ikaw, Nebuchadnezzar, hari ng Babylonia, ay ang ulo na ginto, pero pagkatapos ng iyong pagtayo, magkakaroon ng isang kaharian na mas mababa kaysa sa iyo." Ang estatwa ay binubuo ng 4 na mga metal at ang ikalima ay halo na sangkap ng bakal at luwad. Kapansin-pansin, binabanggit sa Daniel chapter 2 ang ginto, pilak, tanso, bakal at pagkatapos ay isang halo ng bakal at luwad. Ang Biblia ay nagsasabi sa Daniel 2 verse 31 to 35, narito, isang dakilang imahe. Ang ulo ng imahe ay ginto, ang dibdib at mga braso nito ay pilak, ang tiyan at mga hita nito ay tanso. Ang mga binti nito ay luwad. Nakita mo habang isang bato ay bumagsak sa imahe. Pagkatapos ang bakal, ang luwad, ang tanso, ang pilak at ang ginto ay nagiba. At ang bato na bumagsak sa imahe ay naging isang malaking bundok at nagpuno ng buong mundo. Ang Babylonia nga ay kumakatawan sa ulo na ginto na binabanggit sa Daniel 2 verse 38. Ang Babylonia, ang unang imperyo na namuno mula 605 BC hanggang 539 BC at kinakatawan ito ang ulo na ginto. Kapansin-pansin kasi, halos lahat ng mga gamit sa lugar ng Babylonia ay gawa at yari sa ginto. Pagkatapos nito ay sinundan ito ng Medo-Persia na kumakatawan sa dibdib at mga braso ng pilak. Daniel 2 verse 39, binabanggit ng Biblia, pero pagkatapos ng iyong pagtayo, magiging isa pang kaharian na mas mababa kaysa sa iyo. Ang Medo-Persia, ang ikalawang imperyo, ay namuno mula 539 BC hanggang 331 BC. Pagkatapos nito, ang Greek o ang mga Grego ay kumakatawan sa tiyan at mga hita ng tanso. Binabanggit ng Daniel 2 verse 39, pagkatapos ang isa pa, isang ikatlong kaharian ng tanso na mamamahala sa buong lupa. Ang Greece, ang ikatlong imperyo, ay namuno mula 331 BC hanggang 168 BC. At pagkatapos nito ay ang Roman Empire na kumakatawan sa mga binti ng bakal. Binabanggit ng Biblia sa Daniel 2 verse 40 at ang ika-4 na kaharian ay magiging katulad ng bakal. Ang Roma, ang ika-4 na imperyo, ay namuno mula 168 BC hanggang 476 AD. Pagkatapos nito, ang Europa ay kumakatawan sa mga paa at mga daliri ng bakal at luwad. Ang Biblia ay nagsasabi ang mga paa nito'y bahagi ng bakal at bahagi ng luwad. Isang katotohanan, ang Europa ay magigising pagkatapos ng ika-4 na imperyo, ngunit hindi ito magiging matatag tulad ng iba pang mga imperyo. Binabanggit ng Biblia sa Daniel 2 verse 41, samantalang nakita mo ang mga paa at mga daliri, bahagi ng luwad, ng mga aanyong manggagamot at bahagi ng bakal. Ang kaharian ay magiging hati-hati. At ito ay kumakatawan sa mga bansa ng modernong Europa na nagmula sa Imperyong Romano. Ang imperyo kasi ng Romano sa kasaysayan ay ang buong Europa. Ngunit ang modern na Europa ngayon, ito ay kumakatawan sa nahati-hati ng mga bansa, ang mga daliri na naghalong putik at bakal. Dahil gusto nilang ipagkaisa ang buong Europa, ngunit hindi sila magkakaisa. At ito ang binabanggit ng Biblia. Daniel 2 verse 43, gaya ng iyong nakita ng bakal na halo ng luwad, sila'y maghahalo sa binhi ng mga tao, ngunit hindi sila kakapit sa isa't isa tulad ng hindi naghalo ang bakal sa luwad. Inaasahan ng Biblia na ang Europa ay palaging magiging hati-hati at hindi kailanman magsasama upang bumuo ng isang malakas, pangmatagalang nagkakaisang imperyo. At iyan ang mga eksaktong sitwasyon sa modernong Europa ngayon. Mapapansin natin na ang modernong Europa ngayon ay kanilang pinapatatag ang tinatawag na European Union. Isama pa dito ang NATO, ngunit kailanman ay hindi sila magkakaisa. May mga leaders na rin na sumubok katulad nila Charlemagne, Adolf Hitler at gayon din si Napoleon Bonaparte.
Ngunit sila ay naging failure. Maging si Napoleon Bonaparte ay binanggit niya bago ang kanyang kamatayan sa Battle of Waterloo na sinabi niyang, "God is too much for me." Alam kasi niya na kahit anong gawin niya ay hindi pwedeng baliin ang propesiya at hindi pwedeng magtatag ng isang imperyo na matatag dahil ang Europa ay napropesiyang magkakahiwalay. At kung ating mapapansin, tayo na ay nabubuhay sa modernong Europa. Ito ang panahon na kung saan pinalalakas ng Europa ang kanilang alyansa sa United States of America na sa history ay galing din sa Europa. Kapansin-pansin kasi na ang mga unang citizen na nagtatag ng United States of America ay galing din sa Europa, partikular sa England. At ang United States of America ay anak ng Europa na tunay ang pagkakasabi ng Biblia. Ngunit ito ang isang nakakatakot na katotohanan. Darating ang isang bato na kumakatawan sa walang hanggang karya ng Diyos. Oo kaibigan, babangon ang isang kaharian, hindi sa lupa, kundi ang karya ng ating Panginoong Diyos na siyang Pangulo ng lahat ng mga Pangulo, Hari ng mga Hari. Daniel 2 verse 44. At sa mga araw na ito ng mga hari, ang Diyos ng langit ay itatayo ang isang kaharian na hindi kailanman magigiba at hindi iiwan ang kaharian sa ibang tao. Ito ay magigiba at kakainin ang lahat ng mga kaharian at manatiling magpakailanman. Hinulaan na ng Biblia na sa panahon ng modernong Europa, ang ating Panginoong Hesus ay muling magpapalik at itatatag ang walang hanggang kaharian ng Diyos na sasaklaw sa buong mundo. At narito isang kahanga-hangang propesiya. Ang kasaysayan ng mundo ay nangyari ayon sa inaasahan ng Biblia. Ang Babylonia na kumakatawan sa ginto ay pinalitan ng Medo-Persia na kumakatawan naman sa pilak, habang pinalitan naman ito ng Grecian Empire na kumakatawan sa tanso at pinalitan ng Roma na kumakatawan sa bakal. At kahanga-hangang inulaan ng Diyos na mayroong 4 na mga imperyong daigdig na wala nang hihigit pa sa kanila. Pagkatapos ay magigising ang Europa mula sa pagkalat ng Imperyong Romano, ngunit palagi magiging hati-hati. Hindi ito kailanman magiging isang solong entidad. Hindi sila kailanman magkakaisa at iyan ang mga eksaktong sitwasyon sa modernong Europa ngayon. Lahat ito ay isinulat 2,600 taon na ang nakakaraan. Alam ng Diyos ng mas maaga kung ano ang mangyayari sa hinaharap. Lahat ng mga kaharian ay ginawa ng eksakto kung paano sinabi ng Biblia na gagawin nila. Ang tanging kaharian na hindi pa dumarating ay ang huling kapangyarihan na wawasak sa buong daigdig. At ito ang kaharian ng ating Panginoong Diyos. Maaring kasabi ka dito na siyang naglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Ang panaginip ni Haring Nebuchadnezzar ay nagpapakita sa atin ng ikalawang pagdating ng ating Panginoong Hesus na ito ay malapit na. Tayo ay nabubuhay sa panahon ng mga daliri ng estatwa. Ang panahon ng hati-hati na Europa. Ang susunod na malaking pangyayari sa kasaysayan ay ang pagdating ng Hari ng mga Hari, Diyos ng lahat ng mga Diyos, Pangulo ng lahat ng mga Pangulo, na siyang magtatatag ng walang hanggang karya ng ating Panginoong Diyos. Ang tanong ay, nagpapasakop ka ba at nais mo ba na maging bahagi ng karya ng ating Panginoong Diyos? Tayo manalangin. Ama naming banal, makapangyarihan naming Diyos, kami po'y lubos na nagpapasalamat sa inyo sapagkat nakita po namin ang katotohanan na kami po'y nabubuhay na sa huling kapanahunan. Bigyan kami, Panginoon, ng kaliwanagan na naway tanggapin namin ang aming Panginoong Kristo bilang aming tagapagligtas sapagkat kami po'y nabubuhay na sa mga huling yugto ng kasaysayan at propesiya ni Daniel. Bigyan kami, Panginoon, ng lakas ng loob na laging magpasakop sa inyo. Tulungan kami, Panginoon, na tumayo sa aming pananampalataya sapagkat ang panahon po namin ngayon ay delikado na. Ngunit kami po'y umaasa na kami po'y magiging kapilang sa karya ng aming Panginoong Diyos. Amin pong itinatalaga ang aming buhay. Ibinibigay ang aming buong puso sa inyo. Nawa po'y tanggapin niyo ito. Pakilinisin kami at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala. At salamat sa pagdinig ng aming mga panalangin, sapagkat ito aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.